Naantala ang ginagawa ni Sandra sa kanyang laptop. Matapos marinig ang sunod-sunod na pagring ng kanilang doorbell. Sandra, tignan mo nga yung nasa pintuan, baka si Enzo na yan. Sigaw ng kanyang ina. Agad na tumayo siya mula sa kinauupuan at binuksan ang pintuan. Napabuntong hininga na lamang siya. Matapos makita na ito nga ay walang iba kundi si Enzo. Hey Sandra, nakangising bati sa kanya ng binata. Naghahanap ka pa rin pala ng trabaho? Naguguluhang sinundan ni Sandra ng direksyon ng mga mata nito. Hindi agad niyang tanggi. Bago mabilis na sinara ang laptop na naiwan niya palang nakabukas. Nang aasar naman siyang tinignan ng binata. Bakit kasi ayaw mo pang tanggapin yung offer ko na magtrabaho bilang sekretary ko? Simple lang naman. Ayaw kitang maging boss. Mataray na sagot ng dalaga habang nakapamewang ito. Ano ba yan? Sungit agad. Ako na nga ito nag-o-offer. Natatawang wika ng lalaki. Sasagot pa sana si Sandra nang dumating ang kanyang ina. Sinabi ko na nga bang, ikaw na nga yan iho? Masayang wika nito at agad namang nagmano rito ang binata. Ako, napakapogi na nga, napakagalang pa. Nakangiting wika ng ginang. Salamat po, Tita Feli. Nandito po pala ako para sunduin si Sandra, bili ni Ma'am. Gulat na napatingin ng dalaga sa sinabi nito. Ako? Di naman kailangan, pwede naman ako sumabay kina Dad. Ikaw talaga, Sandra. Nag-abala na nga si Enzo para pumunta dito. Ang mabuti pa, kunan mo na nga lang siya na maiinom. Saad ng kanyang ina. Hindi na lamang umimik pa si Sandra at sumunod na sa kanyang ina. Pagbalik niya, dala niya ang tubig. Nakita niyang pinagmamasdan ni Enzo ang mga nakasabit niyang awards. Ang dami rin po talagang achievements ni Sandra, tita, no? Wika ng binata. Nako, iho. Sigurado ako na wala pa yan sa dami ng awards mo. Mula pa noon, napakatalino mo na talagang bata. At ngayon, abogado ka na. May paghangang saad ng ina ni Sandra. Samantalang si Sandra, hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin makahanap na mapagtatrabahuhan. Sinabi ko na kasi sa kanya noon, mag-aral na lang din ang pag-aabugas siya pero ayaw. Ramdam ni Sandra ang pagkadismaya sa tono ng kanyang ina. Minabuti na lamang niya na marahang ilapag ang tubig. Agad naman siyang napansin ni Enzo. Sakto, nauuhaw na ako. Thank you Wika ng binata bago inumin ng tubig. Pilit naman siyang humiti, bago diretsyo na lumapit sa salamin at inayos ang sarili. Sakto namang bumaba na rin ang kanyang ama. Enzo, my boy! Masayang bati nito sa binata. Good evening po, Tito Sandro. Bati naman ni Enzo at nagbano. Kumusta ang buhay abogado? I heard you have already won your first case. Congratulations. Thank you po, Tito. Actually, I'm currently working with another case. Marami pa rin po akong kailangan matutunan. Napangiti naman ang ama ng dalaga sa sinabi nito. Napakahusay mo talaga, iho. Kaya hanga ako sa iyo You know? If I have a son, I wanted it to be you. But would you be happy? Saglit na nag-alangan ng binata sa sagot. Of course naman, Tito. Well, that could still happen. Saad naman ng ina ng babae. Pagkatapos, nilingon nito si Sandra bago tapikin ang balikat ni Enzo. Narinig naman ng dalaga ang lahat at napahawak na lamang siya sa kanyang noo. Alam niya na isa na naman itong pasimpleng paraan ng kanyang mga magulang para ipaalala na matagal na nitong nais ipagkasundo silang dalawa ni Enzo. Sa biyahe, napansin ni Sandra ang pananahimik ng binata. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na baka dahil ito sa pasimpleng pagpapaninig ng kanyang ina kanina. At na makarating sila ng event, nakita niya na roon ang halos lahat ng pamilya ng bawat isa. Ano ba talagang okasyon ngayon? Pabulong niyang tanong kay Enzo, ngunit di siya nakatanggap ng sagot mula rito. Finally, nandito na kayo. Bungad sa kanila ng ina ng binata. Sandra, you look always beautiful, as always. Salamat po, Tita Carol.
Wika niya bago sila nagbeso. Maupo na kayong dalawa. This is a very special day for the both of you. Naguluhan naman si Sandra sa sinabi ng ginang. Hindi niya alam kung para saan nga ba ang okasyon na ito. Ngunit, nagsimula na siyang magkaroon ng kakaibang kutob nang mapansin niya na ang usapan na umiikot lamang patungkol sa kanila. At hindi nagtagal, nasagot din ang tanong sa kanyang isipan. That is why I would like to welcome you, Sandra, to Coangco family. Nakangiting wika ng kanyang tita Carol. Ever since, Sandra is the daughter that I always wanted. At ngayon, matutupad na yon. Because our family is finally uniting as one. Agad na nagsalubong ang dalawang kilay ni Sandra sa narinig. Mom, ano sinasabi ni Tita Carol? Pabulong niyang tanong sa ina. Agad nitong hinawakan ng kanyang kamay. Nangangahulugan na magtiwala lamang siya sa nangyayari. Kami rin. We're so happy to welcome Enzo to our family. Yes, Enzo is such a remarkable young man. Wala na ako masabi. At noon pa man, welcome na siya sa pamilya namin. Segunda naman ang kanyang ama. Hindi maintindihan ni Sandra ang gagawin ng mga sandaling yun. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Sumulyap siya kay Enzo at nang magtama ang kanilang paningin, batid niya na meron itong alam sa nangyayari. I would like to propose a toast para ito sa matagal na naming pangarap ni Feli since high school that someday our children would be engaged to one another and be officially called family. Nang matapos sabihin niya ng ina ni Enzo, nag-toast na ang lahat. Nakita ni Sandra ang saya sa mukha ng mga magulang ng mga sandaling yon at hindi niya binalak pang umalma. Nang magkaroon ng pagkakataon, agad siyang lumabas upang klaruhin ang isipan tungkol sa nangyari. Habang mabilis na naglalakad, isang kamay ang pumigil sa kanya. Napalingon siya at nakita si Enzo. Sandra, mag-usap tayo. Seryoso nitong wika sa kanya. Okay, alam mo ba ang tungkol sa engagement party na to? Na-surprise ako Walang paligoy-ligoy niyang tanong sa binata. Tumango naman ito bilang sagot. Alam mo, pero wala ka man lang sinabi sa akin. Okay lang ba sa'yo to? Kaya wala kang ginawa para pigilan sila tita? No. I'm sorry, Sandra. Hindi ko gustong malagay tayo sa ganitong sitwasyon. Pero, nagdesisyon na sila. And I had no choice but to follow. Follow? Palagi na lang follow. Wala ka bang sariling desisyon sa buhay? Mariin niyang tanong dito. Alam ko na. Ikaw nga pala yung perfect son na pinagmamalaki ng lahat. Kaya kahit ano ipagawa sa'yo, palagi ka na lang sunod-sunuran. Agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng binata dahil sa sinabi niya. Halatang nasaktan ito at napahiya. No, I'm sorry. Hindi yun na ibig ko sabihin. Agad na saad ni Sandra. Bigla siyang nakaramdam ng matinding guilt at napahawak na lamang sa muka. Hindi niya maintindihan ang naghahalo niyang emosyon. No, it's okay. Wika naman ni Enzo, bago ilapat ang kamay nito sa balikat niya. Wala ka naman sinabing mali. Hindi. Mali na ikaw ang sinisisi ko. Dahil wala ka namang kasalanan. I'm just too frustrated, Enzo. Pakiramdam ko hindi ko nahawak ang buhay ko and I hate it. But I also can't do anything about it. Naiintindihan ko, Sandra. Huwag kang mag-alala. I'm sure we can still find a way out of this. Ang mga salitang yun ni Enzo, ang sandaling nagpakalma sa isip at puso ni Sandra. Pakiramdam niya, nang sandaling yun, magiging maayos din ang lahat. Pagkababa niya ng sasakyan, nakita niyang hinihintay na siya ng mga magulang niya. Narinig niyang nagpasalamat pa ang mga ito kay Enzo. Saan pala kayo nagpunta ni Enzo? O sisa ng kanyang ina. Nagpatuloy naman siya sa paglapag ng mga gamit niya. Pinag-usapan niyo ba tungkol sa kasal? Kasal? Ma'am, ano bang iniisip niyo? Na magpapakasal na lang kami bigla kung kailan niyo gusto? Ma'am naman, wala kaming relasyon. Bakit? Hindi niyo na kailangan nun. Ang relasyon ay para makilala niyo ang isa't isa. Buong buhay niyo kilala niyo na ang isa't isa. Wika ng kanyang ina. Tama ang mami mo, Sandra.
Hindi naman ibang tao ang ipakakasal namin sa'yo. It's Enzo, your best friend. You're perfect for each other. At isa pa, wala ka na mahahanap na katulad niya. Napahilamos na lang si Sandra ng kanyang muka. Mom, Dad, hindi niyo ho ako naiintindihan. Kami ang hindi mo maintindihan, Sandra. Pagtataas ng boses ng kanyang ina. Hindi ito para sa amin, para sa iyo to. Paano po naging para sa akin? Buong buhay ko. Hindi niyo man lang ako hinayaang magdesisyon para sa sarili ko. Lumuluhang wika ng babae sa kanyang mga magulang. That is because we can trust you making your own decision. So please stop disappointing us. Wika ng kanyang ama. Parang tumusok ang mga salitang yun sa puso't isip ni Sandra. Hindi na siya sumagot pa at nagmadali nang pumasok ng kanyang silid. Doon, tinapon niya ang sarili sa higaan. Sinubsob ang mukha sa unan. Habang umiiyak, iniisip niya rin kung kailan at paano niya makukuha ang tiwala ng mga ito. Isang araw, abalang inaayos ni Sandra ang mga papeles sa law firm ng pamilya Cuangco. Naglalaman ito ng iba't ibang dokumento ng mga kaso. At ang mga pinakabago ay ang kaso tungkol sa pagkawala ng ilang kababaihan. Nang isang kamay ang humawak sa balikat niya, nagulat pa siya dahil doon. Sipag naman ang sekretary ko. Nakangising saad ni Enzo. Agad naman niya itong hinampas ng hawak na papel. Alam mo, nakakainis ka talaga. Muntik na ako atakihin sa puso dahil sa'yo, ah. Magugulatin ka pa rin hanggang ngayon? Natatawang wika ng binata. Nakakatawa yon, ha? Naiinis na saad niya rito. Ito naman di na mabiro. Nibibiro lang ako. Ikaw naman ang sungit palagi. Parang bitbit mo lahat ng problema sa mundo, ah. Pang-aasar pa ni Enzo. Talaga? Tignan mo nga kung gaano karami itong kailangan kong i-organize. Pagtataray ng dalaga. Di ko alam kung paano ko napapayag ni na tita na magtrabaho bilang sekretarya mo, eh. Ewan ko ba? Ba't nga ba? Siguro naisip mong gusto mo na ako makita araw-araw, no? Preskong saad ng binata sa kanya sabay kindat. Ha? Asa ka? Sawa na kaya ako sa pagmumukha mo? Sus, ayaw pang aminin. Ano pa ba ibang dahilan, ha? Eh di dahil sinabi mo sa akin na magkatulong tayo mag-iisip ng plano para mag-call off ang engagement natin, di ba? Remember? Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Enzo nang mabanggit niya ang tungkol sa engagement. Oo nga pala. May call off the engagement project nga pala tayo. So anong plano mo? Tanong nito. Naisip ko na dapat may ipakita natin sa kanila na hindi tayo pwedeng magsama dalawa. Di pa ba obvious? Palagi nga tayo nagtatalo. Hindi kasi yun sapat. Dahil natural na sa atin yun. Dapat, yung mas malalim. Yung tipong hindi talaga tayo pwedeng magsama dahil marami tayong ayaw sa isa't isa. And the best way to do that is for us to know each other's toxic behaviors. I'll go first. Naninipa ako kapag natutulog. Natawa naman si Enzo sa sinabi niya. Toxic na ba yan? Saka alam ko na yan, eh. Ilang beses mo nang ginawa yan sa akin sa camping. Ganun ba? Nagpaikot-ikot siya sa paglalakad upang makapag-isip. Alam ko na. Hindi mo ako makakausap kapag galit ako. Mainipin akong tao. At hindi rin ako marunong magluto. Hindi talaga ako pang wife material, Enzo, eh. Alam ko na lahat yan, eh. Kaya nga sinusuyo kita palagi at pinagpapasensyahan. Isa pa, masarap naman ako magluto. Wika ng binata. Ano ba yan? Naiiritan niyang sagot bago muling nagpaikot-ikot. Wala na ako maisip. Feeling ko, lahat na alam mo. Ikaw na nga muna. Anong toxic behavior mo na hindi ko pa alam? Saglit na natigilan si Enzo sa naging tanong niya. Wala eh. Wala ako niyan. I'm the ideal, remember? Napailing na lang muli si Sandra sa presko nitong sagot. Ideal ka dyan. Hindi ka nga marunong mag-organize ng gamit mo? Speaking of organize, mamaya na natin ito pag-usapan. Ipagpatuloy mo na yung inaayos mo. Make sure to sort it by date, not by case. Ano? Sabi mo kanina by case. Yun ba yung sinabi ko? Nalito lang siguro ako. E di ulitin mo na lang. Ulitin? Napatingin si Sandra sa mga papel na inaayos niya. Marami na siya nagawa sa ilang oras.
Enzo naman eh! Nanggigigil niyang sabi at nagmadali namang tumakbo ang binata habang tumatawa. Mabilis niyang dinampot na nakitang tambo at hinabol ito. At parang mga bata sila naghahabulan at nag-aasaran. Hanggang dito ba naman? Nag-aasaran pa rin kayo? Agad na napahinto silang dalawa sa ginagawa at napalingon sa nagsalita. Kuya Elijah! Nakangiting bati ni Sandra sa lalaki. Good to see you here, Sandra. Nakangiti rin itong bati sa kanya bago inilapag ang dalang gamit sa kalapit na desk table. Di ko alam na ngayon pala ang balik mo, kuya. Akala ko ba matatagalan ka pa? Akala ko rin. Nagkaroon kasi ng complications, but I had managed to take care of the things for the meantime. Kaya nakabalik ako agad. Saad ni Elijah bago umupo sa office chair. Kung ganun, kailan ka ulit aalis? Bahagya namang tumawa ang lalaki at tumayo. Kababalik ko pa lang. Parang gusto mo na akong umalis ulit ah. Di naman sa ganun, kuya. Siyempre gusto ko lang malaman. Sabi mo, meron pang mga complications. No need to explain, Enzo. I'm just kidding. How about you, Sandra? How are you doing? Baling naman ito sa dalaga. Ayos lang naman, kuya. Sagot ni Sandra. Di ka ba nahihirapan dito kay Enzo? Kung oo, sabihin mo lang. I can take you as my secretary instead. Mabuti pa nga siguro, kuya. Grabing kalat kasi nitong si Enzo, tas marami pang... Hindi na natuloy ang pagrereklamo niya nang biglang takpan ni Enzo ang bibig niya. Itong sekretary ko talaga. Mahilig magbiro. Ayos lang kami, kuya. Masaya siya na maging sekretary ko. Actually, busy pala kami ngayon, kuya. Marami pa kaming kailangan asikasuhin. Napataas ang kilay ni Sandra sa sinabi nito, ngunit hindi na siya nagsalita. Kung ganon, maiwan ko na pala kayo. Baka nakakaabala ako. Wika ni Elijah. Una na ako, Sandra. Hope we can talk later. Nang tuluyan ito makaalis, bumaling si Sandra kay Enzo. Ba't mo naman ginawa yun? At bakit hindi? Kung ano nung sinasabi mo, di naman kita pinahihirapan. Hindi yon. Yung pagtrato mo kay kuya ang tinutukoy ko. Halatang halata naman iniiwasan mo siya. Ano ba kasi talaga nangyari? Usisa niya, ngunit para bang hindi siya naririnig ng binata. Alam mo, may saltik ka rin talaga, no? Bigla ka nalang hindi umiimik dyan. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Pwede bang wag muna natin pag-usapan yan? Seryosong wika naman ni Enzo bago tumingin sa relo nito. Kalimutan ko. May kailangan pa pala akong puntahan. Mabilis na ako, babalik din ako agad. Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Sandra ng mga sandaling yon. Pinanood niya na lamang na umalis ang binata. Hindi niya tuloy maiwasang wag isipin ko ano nga ba nangyari kay Enzo at sa kuya nito. Nahinto ang kanyang pag-iisip. Nang bigla na lang bumukas ang pinto, gulat siyang napatingin sa pumasok na babae. Ganon din ang reaksyon nito. Who are you? Agad na tanong ng babae, bago itaas ang suot nitong shades. Good morning. I'm Sandra Galvez, Secretary of Attorney Enzo Cuangco. Pagpapakilala naman niya dito. What can I do for you? Tiningnan naman siya ng babae mula ulo hanggang paa. Naani mo'y hinuhusgahan ang pagkatao niya. So totoo pala ang nabalitaan ko na meron na siyang secretary. At totoo rin ba talagang fiancé ka niya? Nagulat naman si Sandra sa biglaang tanong nito. I'm sorry pero hindi ako sumasagot ng mga private questions. Pwede ko po bang malaman kung sino kayo? At kung anong sadya niyo dito? Eh di si Enzo, sino pa ba? And I'm Rochelle. Enzo knows me very well. Hindi alam ni Sandra kung ano isasagot o sasabihin niya. Nalilito siya. Hindi niya alam ang gagawin. Bakit ba ito biglang nagsusungit sa kanya ngayon? At kung ba't parang meron itong alam tungkol sa kanila? Hello, narinig mo ba yung sinabi ko? Si Enzo ang sadya ko dito, nasan siya? Muling mataray na wika ng nagpakilalang si Rochelle. Wala siya dito ngayon. Meron siya importanteng pinuntahan. Ba't naman di mo agad sinabi? Nagaksaya patuloy ako ng oras sa'yo. Pwes, pakisabi na lang sa kanya, nagpunta ako rito, okay? I'm sure, namimiss niya na rin ako.
Nakangising wika nito bago maarting naglakad paalis. Napaawang na lamang ang bibig ni Sandra sa mga nangyari. Nakadagdag pa ito sa mga nais niya itanong kay Enzo. Ngunit malapit na mag-uwian, hindi pa rin bumabalik ang lalaki. Wala rin itong kahit isang update sa kanya. Hinihintay mo pa rin ba si Enzo? Napatingin siya sa nagsalita at nakita si Elijah. Oo, kuya. Sabi niya kasi mabilis lang siya. May nasabi po ba siya sa inyo tungkol sa pupuntahan niya? Tanong niya dito. I'm sorry, Sandra, but you're asking the wrong guy. Napansin mo naman yata how he treats me recently. He seems distant. Meron ka bang alam kung anong posibleng rason? Saglit na napaisip si Sandra kung ano ang dapat niyang sabihin. Ayaw niyang magsalita ng kahit anong maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa magkapatid. Come on, Sandra. It's okay. Pwede mo sabihin sa akin kung ano nalalaman mo. Mahinahong wika ni Elijah. Wala po, kuya. Ganun lang po talaga si Enzo recently. Pero sigurado po ako na wala naman po siyang problema sa inyo. Hindi niya malaman kung naniwala ba sa sinabi niya o hindi si Elijah, sapagkat bigla nitong iniba ang usapan. Nga pala, nabalitaan ko ang tungkol sa engagement yun ni Enzo. Pero sa tingin ko, dapat hindi niyo muna minamadali ang mga bagay-bagay. Sina mom lang naman na nagmamadali, kuya. After all, sila naman ang may gusto sa engagement. Hindi naman nila kami tinanong kung gusto namin. Mapait na wika ni Sandra. Kung ganon, anong plano niyo ni Enzo? Have you considered talking to them about this? Sinubukan na po namin, pero talagang buo na ang desisyon nila. So for now, nagko-consider pa kami ng ibang way ni Enzo. Mabuti naman kung ganon, pero kung gusto mo I'll talk to them. Maybe I can change their minds. Salamat na lang kuya ha, pero hindi na kailangan. This time I wanted to handle it on our own. Lalo na ako. I wanted to handle it on my own. That's good. You're really growing up as a strong woman, Sandra. And I'm liking it about you. Hindi maintindihan ni Sandra kung ba't meron siyang pagkailang na naramdaman ng mga sandaling yon. Ngunit hindi niya na lamang to binigyan ng anumang mali siya. Ilang saglit pa biglang nagring ang cellphone ni Elijah. Excuse me, I'll have to take this. Napansin ni Sandra na nahulog ang pitaka nito mula sa bulsa. Ngunit bago pa man niya ito masabi, tuluyan ang nakaalis ang lalaki. Nang pulutin niya ang pitaka, isang litrato ang nahulog mula rito. Larawan nito ni Elijah kayakap ang isang magandang babae na ngayon niya pa lamang nakikita. Napangiti naman siya habang patuloy itong pinagmamasdan. Maya-maya pa, bumalik na rin si Elijah. I'm sorry kung natagalan ako, work stuff. Okay lang. Nga pala, nahulog yung wallet mo. Agad niyang sabi bago iabot dito ang pitaka. Minsan may pagkaburaratin talaga ako. Salamat ikaw nakakita. Ito rin pala kuya. Ang ganda naman ng girlfriend niyo. Nabigla naman siya ng mabilis na hablutin ng lalaki mula sa kamay niya ang larawan. Sa mo to nakita? Nahulog sa wallet yung kuya. Girlfriend niyo po ba siya? Napansin niya na biglang naging tensyonado si Elijah at mabilis na isinilid ang larawan pabalik sa pitaka. Yes, noon. But it was a very bad breakup. Hindi ko na ikukwento, baka maboard ka lang. Maikling sagot nito sa kanya. Alam mo, mabuti pa, umuwi na tayo. It's already past working hours. Napatingin naman sa relo niya si Sandra at nakita na oras na para umuwi. Sumabay ka na sa akin. Delikado kung magko-commute ka pa. It's already late. Ako na mag-aatid sa'yo pa uwi. It's okay. Ako na mag-aatid sa kanya. Napalingon silang dalawa sa nagsalita at nakita si Enzo. Sorry na tagalan ako. But I'm already here. Kaya let's go, Sandra. Wika nito bago hawakan ng kamay ng dalaga. Sandali lang, Enzo. Kalahating araw kong wala dito, nasaan ka ba nang galing? Tanong ni Sandra. Oo nga. Where have you been? Segunda naman ni Elijah. Meron lang ako mahalagang inasikaso, kuya. But I can assure you that it's work-related. So if you'll excuse us, ako na mag-aatid kay Sandra. Wala namang nagawa si Sandra nang isama na siya palabas ng binata. Ano mga pinag-usapan niyo ni kuya? Seryosong tanong ni Enzo habang binabaybay nila ang daan pa uwi. At saan ka naman pumunta ng kalahating araw?
Pabalik na tanong ng dalaga. Nasabi ko na kanina. 'Di ba? May nasikaso lang akong trabaho. Pero bakit wala akong alam? Hindi ba sekretary mo ako? If it's about work, then dapat may alam ako, hindi ba? Hindi naman agad nakaimik ang binata sa tanong niya. Sa ako nalang ipapaliwanag ang lahat. Eh di sa ako nalang di sasabihin ko anong pinag-usapan namin ni kuya. Pagsusungit niya. Okay, but can I ask you a favor? Pwede bang iwasan mo muna si kuya? Bakit? Wala namang ginagawa masama yung tao para iwasan ko siya. Just do as I say, please. Pakiusap ni Enzo. Agad namang nagsalubong ang kilay ng babae. Di kita maintindihan. Gusto mong layuan ko si kuya pero wala kang maibigay na rason kung ba't ko siya dapat iwasan. Ano ba kasi talaga nangyayari, Enzo? It's better na wala ka munang alam. Hanggang di ko pa nakukumpirma ang lahat. Gusto ko lang naman sigurong ligtas ka. Ligtas? Bakit? Delikado ba si Kuya Elijah? Hindi ko alam. Ano? Naguguluhan na ako sa'yo, Enzo. Ba't ba kasi hindi mo na lang sabihin sa akin ang totoo? Ano ba kasing totoong nangyayari? Hindi niya maipaliwanag ang pagkalitong nararamdaman ng mga sandaling yon. Nang marahang hinawakan ni Enzo ang kamay niya. Hindi ko pa masasagot ang mga tanong mo. Pero kilala mo ako, Sandra. Madalas man ako magbiro. Pero hindi ako nagbibiro sa mga ganitong bagay. Kaya please magtiwala ka na lang sa akin. Maamon nitong wika. Parang nawala ang lahat ng tanong at pagdududa ni Sandra nang makita niya ang sinseridad sa mukha ng binata. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit, nais niyang magtiwala sa sinasabi ni Enzo. Kinabukasan, sinubukan niya na lamang nakalimutan ang nangyari. Ito na yung pinapaayos mo no nakaraan. Nga pala nakalimutan kong sabihin. May babaeng pumunta rito kahapon, hinahanap ka niya, sabi niya babalik na lang siya. Si Rochelle? Bahagyang napailing si Sandra. Dahil tama nga ang hinala niyan na magkakilala ang mga ito. Yun nga, at mukhang tama nga yung sinabi niya na you know her so well. Of course, I know her. She's my most annoying client. Client? Ba't sabi niya for sure na mamiss niya daw ikaw? Hindi mapigilang matawa ni Enzo dahil dito. Kliyente ko nga lang. Ako may handle sa case ng kaibigan niyang si Laila Dizon. Si Laila Dizon? Hindi ba siya yung sikat na modelo na hanggang ngayon nawawala pa rin? Oo. Kaya nga pabalik-balik dito si Rochelle. She's following up on the case. Pero alam mo minsan, pakaramdam ko hindi na lang case yung fina-follow up niya. Ano pa? Wrong question. Sino pa dapat? But the answer is a person, and the answer is me. Preskong saad ang binata sabay po sa para pang gwapong-gwapo sa sarili. Alam mo, pinapahanga mo talaga ako, no? Pinapahanga mo ako sa kahambugan mo. Ako? Hambog? Nagsasabi lang ako ng totoo. Totoong alam na lahat ng tao na nandito sa ibabaw ng mundo, nagwapo ako. Pwes, hindi lahat ng nandito pa rin sa ibabaw ng mundo, naniniwala na gwapo ka. Kasi ako hindi. Saka enjoy na enjoy mo naman na nababaliw sa iyo ang mga babae. Saka sa tingin mo ba talagang patay na patay sa iyo si Rochelle? Sobrang ganda kaya nun. Tama ka, maganda nga siya. Natatawang wika ni Enzo bago tumayo at naglakad palapit sa kanya. Kung maganda pala at patay na patay pa sa iyo, bakit hindi na lang kayo? Alam mo tama, feel ko bagay kayo sa isa't isa. Nagsiselos ka ba? Ako? Magsiselos dahil sa iyo? Kilabutan ka nga. Mariing tanggi ng dalaga. Nagsiselos ka nga. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ako nagsiselos at never ako magsiselos kasi naman. Hindi na natuloy pa ni Sandra ang sasabihin niya nang ilapit ni Enzo ang mukha nito sa kanya at marahan siyang sinandal sa pader. Damang-dama niya ang bawat paghinga ng binata. Best friend kita, Sandra. I know when you're lying. And now you're my fiancé. I know when you're jealous. Forced fiancé. Pagtatama niya rito. Lalo namang lumawak ang ngiti sa mukha ng binata. Alam mo, lalo kang gumaganda pag nagsusungit ka. Hindi maintindihan ni Sandra ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Parang nagkukumawala ang puso niya sa lakas ng kabog nito. Samantala, seryoso naman siyang tinitigan ni Enzo. What if, pwede naman pala tayo magsama kahit palagi tayo nag-aaway? Nang sandaling yon, pumasok sa isipan ni Sandra
ang ala-ala ng lahat ng pinagdaanan at pinagsamahan nilang dalawa mula pagkabata. Tumingin siya sa mga mata nito at doon niya napagtanto na hindi lamang isang kaibigan ang turing niya dito. May iba na siyang nararamdaman pa. What's going on here? Gulat silang napalingon sa nagsalita at ito'y walang iba kundi si Rochelle. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Rochelle, anong ginagawa mo dito? Just following up the case. Kamusta na ba ang kaso ng kaibigan ko, attorney? Malambing na tanong ng babae. May lead na ba? So far, wala pang malinaw na lead. Pero meron mga bago na kalap na ebidensya. I believe I have already disclosed it to you last time, Rochelle. Oh, really? Sorry, attorney. Makakalimutin kasi ako eh. Pwede bang i-disclose mo sa akin ulit? Lumapit pa ito kay Enzo at sinubukang ipulupot ang braso nito. Ngunit mabilis naman na umiwas ang binata. Hindi naman mapigilang makaramdam ng inis at pagkailang ni Sandra. Dahil halatang-halatang nilalandi nito si Enzo. Please, Rochelle. Wala ka na ba ibang sadya? Feel free to go. Marami pa kami aasikasuhin. Aasikasuhin? Tumingin sa direksyon niya ang babae bago muling nagsalita. Pero attorney, alam mo naman kung gaano ko kamahal ang kaibigan ko. At ako lang din na inaasahan ng pamilya niya na mag-aasikaso sa kaso. So please, do your job and help me. Hindi alam ng binata kung paano patatanggi sa sinabi nito. Hindi naman natutuwa si Sandra sa nangyayari. Mabuti pa, maiwan ko muna kayo. Pilit na umiti ang dalaga bago mabilis naglakad palabas ng silid. Narinig niya ang pagtawag ni Enzo sa kanya. Ngunit hindi niya gusto pang makulong sa iisang kwarto kasama ang Rochelle na yon at makita ang mga ginagawa nito. Pati ba naman itong kape, hindi nakikisama? Naiinis niyang sambit sa coffee vending machine. Nandiyan na ba yung makulit na bisita ni Enzo? Napalingon siya sa nagsalita at nakita si Elijah. Opo kuya, nagpa-follow up sa kaso ng kaibigan niya. I see. Mag-iisang buwan na rin. Ganun na rin katagal nagpapapansin si Rochelle kay Enzo. And I don't think she's stopping anytime soon. Nakaramdam ng konting inis at selo si Sandra sa sinabi nito. Anyway, gusto mo ng kape? Mukhang kanina ka pa nakikipaglaban dyan sa vending machine. I know a nearby cafe. My treat. Sorry kuya pero marami pa po akong kailangan gawin. Bigla kasing pumasok sa isipan niya naging paalala ni Enzo. Ganun ba? Sige, maybe next time. Ngumiti na lang siya dito bilang tugon. Magmula ng araw na yon, sinubukan niya ng dumistansya kay Elijah. Hindi pa niya alam kung bakit ngunit nagtitiwala siya kay Enzo. Samantala, hindi nga tumigil sa pagbisita si Rochelle at nagpakita pa ng motibo sa binata. Ngunit nakikita naman ni Sandra ang effort ni Enzo na iwasan ito. Sa araw-araw na nakikita at nakakasama niya ito, lalo lamang tumitindi ang nararamdaman niya para dito at ganun din ang binata sa kanya. Ngunit kapwa hindi pa nila ito magawang aminin sa isa't isa. Isang gabi pumunta si Sandra sa kumpanya upang kunin ang ilang papeles na kanyang nakalimutan. Nang makarinig siya ng kaluskos mula sa opisina ni Elijah. Kuya Elijah? Gulat na tanong niya. Ngunit mas mukhang nabigla ang lalaki kesa sa kanya. Sandra, anong ginagawa mo dito? Nandito lang ako para kunin yung naiwan kong papeles, kuya. Hindi ko alam na nandito ka pa rin pala. No, actually, pauwi na rin ako. May tinapos na ako importante. Hindi naman masyadong nagtaka si Sandra na makita ito sa ganitong oras. Kilala kasi si Elijah bilang workaholic. I'll give you a ride. Sobrang late na delikado sa daan. Hindi na, kuya. Malapit lang yung terminal dito. Ngunit sadyang mapilit si Elijah. Alam ni Sandra na wala na siya ibang maidadahilan pa, kaya sumabay na siya rito. Habang nasa biyahe, tahimik lamang ang dalaga. I feel like you've been avoiding me recently. May sinabi ba sa'yo si Enzo? Hindi naman kita iniiwasan, kuya. Sobrang busy lang ako sa trabaho. Tumango ang lalaki bago muling nabalot ng katahimikan ng paligid. Minabuti na lamang ni Sandra na ituon ang atensyon sa paligid. Nang matanaw niya mula sa bintana si Enzo, hindi siya pwedeng magkamali. Sinundan niya ito ng tingin at nakitang pumasok ito sa isang madilim na eskinita. Kuya, dito na lang pala ako. May nakalimutan pa akong daanan eh. Sigurado ka ba? Parang delikado rito, Sandra. Lagot ako kapag may nangyaring masama sa'yo.
Wala mangyayaring masama sa akin, kuya, promise. Mabilis na siyang lumabas mula ng sasakyan at patakbong tinungo ang lugar kung saan niya nakitang pumasok si Enzo. Lalo pa siyang naging sigurado na makita ang sasakyan nito sa di kalayuan mula sa lugar. Miss, bawal pumasok dito. Password muna. Pagharang sa kanya ng lalaki na nakabantay sa pintuan. Password? Doon na pagtanto ni Sandra kung anong klaseng lugar to. Hindi maaari. Di naman pumupunta sa ganitong klaseng lugar si Enzo ah. Walang kahit anong bisyo yon. Ngunit dala pa rin ang kuryosidad, hindi siya umalis. At na magkaroon ng pagkakataon na gawa niya makapasok. Sobrang ingay ng lugar, napakalakas ng musika, amoy usok ng sigarilyo ang paligid, at halata na ang lahat ay naroon upang magpakalasing. Hindi niya kaya pang sikmurain. Aalis na sana siya nang sa wakas mahagilap ng kanyang paningin ang taong kanina pa niya hinahanap. Naroon, sumasayaw sa gitna ng mga tao. Hawak ang isang bote ng beer at animoy walang pakialam sa mundo. Si Enzo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa nakita. Hindi yun ang Enzo na kilala niya. Hindi yun ang perfect son na pinagmamalaki ng lahat at higit sa lahat, hindi yun ang lalaking minamahal niya. Ibang-iba ito at hindi siya makapaniwala na meron itong tinatagong ibang pagkatao. Hindi mawaglit sa isipan ni Sandra ang natuklasan ng gabing yun. Tulala siyang umupo at isinandal ang kanyang ulo sa lamesa. Sandra, are you okay? Kuya Elijah, may kailangan po ba kayo? Matamlay niyang tanong sa lalaki. Pasensya na po medyo masama na yung pakiramdam ko. Dahil to ka Enzo, hindi ba? Bakit naman po si Enzo ang magiging dahilan, kuya? Pagmamaang maangan ng dalaga. Sabihin na lang natin na alam ko kung gaano kahirap tanggapin at paniwalaan na hindi mo pala ganun kakilala yung taong akala mong kilalang kilala mo na. Alam mo? Paano? Nagtatakang tanong ni Sandra. He's my brother. Kung merong unang tao makakaalam ako yun. Lalong nakaramdam ng kirot sa puso ang dalaga. Hindi niya akalain na hanggang ngayon, may mga bagay pa rin siyang hindi alam tungkol sa binata. It's okay, Sandra. At least now you know how to trust. And who to trust. Nasa gitna ng pagkalito at pagkadismaya, nang makita niyang papalapit na si Rochelle. Postura pa lang nito halatang hindi na maganda ang gagawin. Sandra, right? Sana, nakakatulog ka pa ng mahimbing pagkatapos ng ginawa mo. Ginawa? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Naguguluhang wika ni Sandra. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Enzo has dropped the case at isa lang ang posibleng rason yun at ikaw. Mariing wika ni Rochelle. Sandali lang. Hindi nagdo-drop ng kaso si Enzo. Hindi niya yan gagawin lalo na kung pinaglalaban niya ang biktima. Pero ginawa niya na. At huwag kang magpanggap na hindi ka lihim na natutuwa. After all, sigurado ako na ikaw pang nagkumbinsi sa kanya na i-drop ang kaso. Dahil alam naman natin na threatened ka sa akin. Mariing paratang ng babae. Ano ba sinasabi mo? Wala akong alam sa kung ano man na nangyayari. She's right. Wala siyang alam sa nangyayari. Hindi niya kasalanan kung nagdesisyon bigla si Enzo na i-drop ang kaso. After all, it was a hopeless case na ginagamit mo lang para makalapit sa kanya. Saad naman ni Elijah. At sino ka naman para magsabi na hopeless case ang kaso? Oo, gusto ko makalapit kay Enzo. Pero gusto ko ring mabigyan ng hustisya ang kaibigan ko. At ikaw naman, Sandra. Siguradong sigurado ako na may kinalaman ka dito. Dahil gusto mo malayo na ako kay Enzo, tama ba ako? Hindi ako ganong klaseng tao, Rochelle. Liar! Aminin mo na lang kasi. Pagalit nitong hinablot ang pisngi niya. Bitiwan mo siya. Pagtatanggol naman sa kanya ni Elijah. Ngunit isang malakas na sampal ang natamo nito mula sa babae. Ano nangyayari dito? Napatingin silang lahat sa kararating lang na si Enzo. Halatang wala itong alam sa nangyayari. Agad itong lumapit kay Sandra. Ayos ka lang ba? Nag-aalala nitong tanong. At hindi nagsalita naman ng dalaga. Ba't mo binitawan ang kaso, Enzo? Ano? Saan mo nakuha yung impormasyong yan? Hindi ko binibitiwan ang kaso. Ang korte mismo nagbigay sa akin ng notice, Enzo. Kaya huwag ka na magpalusot pa at huwag mo nang pagtakpan ng babaeng to. Pwede ba? Huwag mo siyang dinuduro. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang court. Baka nagkamali lang sila. Hindi sila nagkamali. Pwede ba, Enzo? Huwag kang magpalason sa babaeng to.
Teka lang, ba't pa ba siya dinadamay dito? Kung ano man yung nangyayaring error sa kaso, labas doon si Sandra. No, alam ko na palaging may kinalaman yung babaeng yan. Na gusto niya mangyari, mahinto na ang kaso para hindi na tayo magkalapit pa, Enzo. Pagpupumilit ng babae. Tama na. Hindi ko na nagugustuhan yung pagbibintang mo kay Sandra ha. Enzo, nagsasabi lang ako sa'yo ng totoo. She's doing everything para magkahiwalay tayo. Sinubukang hawakan ng babae ang kamay ni Enzo. Ngunit mariin itong hinawi ng binata. Pwede ba, Rochelle? Sawang-sawa na ako at nakukulitan na ako sa'yo. Ano ba sa tingin mo ang mangyayari kapag pinagpatuloy mo yan, ha? Ihiwalayan ko ang fiancé ko para sa'yo? Pues nagkakamali ka. Kahit anong pagpapapansin na gawin mo, I would never like you. Inis na sigaw ni Enzo. Para namang sinampal ng katotohanan ng reaksyon ng babae. Kitang-kita sa mukha nito ang sakit at pagkapahiya. Wala nang salita ang lumabas sa bibig nito. Ngunit para bang anumang oras, kakawala na ang pinipigilan nitong luha. Ngunit bago pa man mangyari yon, padabog na itong naglakad paalis. Dismayado namang tiningnan ni Sandra ang binata. Bago mabilis na nilisan ng silid. Sandra, wait. Saan ka pupunta? Paghabol sa kanya ni Enzo hanggang makarating sila sa parking lot ng kumpanya. May problema ba? Hindi ba obvious na meron, Enzo? Tignan mo kung ano nangyari kanina. Hindi dapat yun nangyari. Hindi mo dapat ginawa yun. Ang alin? Wala naman ako sinasabing masama ah. Wala? Wala kang sinabing masama. Hindi aalis si Rochelle na umiiyak. Nagsabi lang ako ng totoo. Isang bagay na matagal ko na dapat ginawa. Para sana noon pa niya nalaman ang boundaries niya. Magsabi ng totoo? Wala yan sa pagkatao mo, Enzo. Hindi kita maintindihan. Sa tingin mo ba magagawa kong bitawan ng kaso? Sandra, kilala mo ako. Hindi kita kilala. Kala ko kilala kita. Pero nagkamali ako. Naguguluhan naman siyang tinignan ng binata. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Mas talong hindi kita maintindihan. Hindi ko maintindihan kung ba't meron kong mga bagay na nililihim sa akin. Kung ba't may mga bagay kang tinatago sa akin, Enzo. Tungkol ba to? Sa sinabi kong iwasan mo si kuya? Hanggang ngayon ba? Di ka pa rin nagtitiwala sa akin? Napahawak na lamang sa noo si Sandra. Dala ng labis sa frustration na nararamdaman niya. Hindi ko nga alam kung dapat pa bakit ang pagkatiwalaan eh. Buong buhay ko, kilala na kita, Enzo. At akala ko kilala na kita. Pero nagkamali ako. Maraming bagay ang hindi ko alam tungkol sa'yo. Sandra, ano ba sinasabi mo? Of course, pwede mo akong pagkatiwalaan. I'm your best friend. You're my best friend? Enzo, if you were my best friend, you won't feel the need to hide the other life you have from me. Ano ibig mong sabihin? Alam ko na ang lahat. At hindi na mahalaga kung paano. I saw everything. I saw a different version of you. At ngayon ko napagtanto na hindi pala talaga kita kilala. I've known you all my life but I barely knew who you really are. Napayuko ang binata. Sa mga sinabi niya. Hindi siya nito kayang tingnan sa mga mata dala ng labis na kahihiyan. I'm sorry. Yun na lamang ang tanging salitang sinambit nito. Bago ito tuluyang naglakad palayo. Hindi naman mapigilang pumatak ng mga luha ni Sandra. Pag uwi niya sinalubong siya ng kanyang ina. Napansin nitong namumugto ang kanyang mga mata. Ano nangyari? Sandra, ayos ka lang ba? Bakit di mo ngayon kasabay si Enzo? Ngunit wala kahit isa sa mga tanong nito ang kayang sagutin ni Sandra. Pakiramdam niya sa mga sandaling yun ubos na siya. Parang lantang gulay siyang naglakad patungo sa hagdan upang umakyat na sa kanyang silid. Sandali lang, Sandra Galvez. Saan ka pupunta? Wala ka pang sinasagot kahit isa sa mga tanong ko. Bulyaw ng kanyang ina. Mom, pagod po ako ngayon. Pwede po bang bukas na lang tayo mag-usap? Pakiusap niya dito. Abay, ganun ka na ba kapagod para hindi masagot ang napakasimple kong tanong? Alam mo ba? Ikaw lang ang napapagod sa mundo, iha. Pasensya na po. Hindi ko po talaga masasagot ang tanong niyo ngayon, Mom. Wika ni Sandra habang pinipigilan ng sarili na maiyak. Anak, sagutin mo na yung mami mo. Hindi yung kailangan mo pa kaming pag-isipin. Wika ng kanyang ama na kanina pa nakaupo sa sofa. Mom, Dad, pwede po ba kahit ngayong gabi lang? Pagod na po kasi talaga ako eh. Bakit? Hindi ka ba pwede magpahinga pagkatapos mo sagutin ang tanong namin? Mariing wika ng kanyang ina.
Ano ba kasi ang nangyayari sa'yo at parang tumitigas niya ang ulo mo, Sandra? Marami lang po kasi nangyari ngayong araw. Katulad ng ano? Ipaliwanag mo sa amin. May nangyari ba sa inyong dalawa ni Enzo? Na hindi kayo magkasama ngayon? Nang sandaling yon, parang may kung anong pumitik sa dalaga. Naramdaman niya na lang na napupuno na siya. Kailangan po ba alam niyo lahat? Lahat po ba dapat ipaalam ko sa inyo? Kailan ka pa natutong sumagot? Agad namang napatayo ang kanyang ama sa pagkakaupo upang sermonan siya. Huwag mong sinasagot ng ganyan ang mami mo. Hindi ka namin pinalaki ng ganyang pag-uugali. Tinatalong ka lang naman ng nanay mo. Kung ba't di kayo magkasama ni Enzo? Mahirap bang sagutin yon? Fine. Sasagutin ko. Hindi kami magkasama dahil nag-away kaming dalawa. Nag-away? Ano na naman ang ginawa mong kalokohan, Sandra? Ganun po ba yon? Kapag may pinag-awayan kami, ako agad yung may ginawang kalokohan? Mas kung yan po yung tingin nyo, ibig sabihin hindi nyo ako pinalaki ng tama. How dare you question our parenting, Sandra? Maayos ang pagpapalaki namin sa'yo. Mula noon hanggang ngayon, inaalalayan ka pa rin. Yun na nga po eh. Hindi ko na po kailangan ng pag-alalay nyo. Gusto ko naman po maranasan na tumayo sa sarili kong mga paa. Nang sandaling yon, hindi na napigilan pa ni Sandra ang pag-agos ng kanyang luha sa pisngi. Tumayo sa sarili mong paa? Lahat ng desisyon mo sa buhay, Sandra Palpak! Hindi nga dahil sa kabutihan ni Enzo, wala ka pa rin napapasukan trabaho hanggang ngayon. Tama ang ama mo, Sandra. Kung iniisip mo na kaya mo na mag-isa, nagkakamali ka, hindi mo pa kaya. Paano kung kaya ko? Paano kung kaya ko naman pala at for once kailangan ko lang ng suporta? Hindi bulyaw, hindi sermon, hindi pandidikta, kundi suporta mula sa inyo. Bakit? Hindi ba namin binigay sa iyo yun? Sandra, for 25 years we supported you. We supported you all your life. No, ma'am. Hindi niyo ako sinusuportahan. Kasi kung sinusuportahan niyo ako, sana meron akong kahit isang desisyong nagawa sa buhay ko. Pero wala. Dahil lahat ng gusto niyo, yun yung nasusunod. Ang tawag doon, kontrol, hindi suporta. Isang malutong na sampalang pinatikim kay Sandra ng ina. And ngayon kami na yung controlling? At anong walang desisyong nagawa? Sinunod mo ang gusto mong kurso. Ngayon, saan ka dinala ng mascom? Wala. Opo, ginawa ko yun. Pero walang araw na hindi niyo ako sinusumbatan sa desisyong yon. Dahil mali ang naging desisyon mo. Tignan mo kung ano nangyari kapag di ka sumusunod sa amin. Singhal ng kanyang ama. Wala nun, sinusunod ko po kayo. Buong buhay ko. Wala ko ibang inisip kundi paano ko kayo mapapasaya? Kung paano ko magagawa na maging proud kayo sa akin? I have lived all my life wanting to gain your approval. Pero ngayon ko na-realize I will never be enough. And I will never make you happy. You can make us happy, Sandra. Kung di lang matigas ang ulo mo, can't you see? Lahat ng ginagawa namin para sa ikabubuti mo. Para po ba talaga sa ikabubuti ko, ma'am? Paano po yung kaligayahan ko? Hindi nyo man lang po ba gustong malaman kung ano makakapagpasaya sa akin? So you're telling us that you're unhappy? No, I'm telling that I'm exhausted. Pagod na po ako. Nang hihinang saad ng dalaga, habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang luha. Mahal ko po kayo eh. But now I'm so tired living up in your expectations. Hindi ko hangad na maging according to plan ang buhay ko. Ayos lang sa akin na madapa, magkamali at matuto. Gusto ko lang nandun pa rin kayo para suportahan ako. Despite all my failures and despite not being the perfect daughter that you want me to be. Matapos sabihin yun, umakyat na siya ng kanyang kwarto. May pagsisisi man, masaya na rin siya. Sapagkat kahit papaano, nabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Kinabukasan, habang nasa biyahe, papunta sa trabaho ay sunod-sunod ang notification sa cellphone ni Sandra at nagulat siya sa kanyang nabasa sa headline. Urgent. Search on missing model, Rochelle Cruz. Investigation explores possible link to disappearance of friend Laila Dizon last month. Hindi makapaniwala si Sandra sa balitang nabasa niya. Hindi niya alam kung may katotohanan ba ito, lalo pat nakaharap niya ito kahapon. Pagdating sa kumpanya, tanging si Elijah lamang ang kanya nakita. Kuya, totoo ba yung balita tungkol kay Rochelle? Agad niyang tanong sa lalaki.
Yun ang sabi sa balita. Tipid nitong sagot. Pero sino naman kaya ang may motibong gumawa nun sa kanya? Sa tingin mo ba, kuya? Posibleng may kinalaman pa to sa nangyari sa kaibigan niya? Iisa lang kaya ang suspect? Hey, slow down, Sandra. I can't say for sure, pero right now, pakiramdam ko magiging malaking problema natin to. Bakit, kuya? Tayo ba ulit ang hahawak ng kaso? Naguguluhan niyang tanong. Nabasa mo na ba yung ilang article, Sandra? Nadadawit ang pangalan ni Enzo sa nangyaring to. Napabalita na binitawan ni Enzo ang kaso ng kaibigan at nag-away sila dahil doon. So basically, merong rason para paghinalaan na may kinalaman si Enzo sa pagkawala ni Rochelle. Napakunot noo ang dalaga at umiling. Pero imposible naman may kinalaman si Enzo, kuya. Hindi siya ganong klase ng tao. Pero hindi ba, yun din nakakala natin bago malaman ang sikreto niya? Akala natin hindi siya ganong klaseng tao. Napaisip si Sandra sa sinabi ng lalaki. Totoo na hindi niya kilala ang buong pagkatao ni Enzo. At ngayon nababasa niya sa mga mata ni Elijah na hindi na rin to nagtitiwala sa kapatid. Litong-lito na siya sa kung ano pang dapat isipin. Nang isang mensahe ang natanggap niya mula kay Enzo. Nais nitong makausap siya at wala namang pag-aalinlangang pinuntahan niya ito. At kailangan mo akong kausapin? Agad na tanong niya matapos sumakay ng sasakyan ng binata. Alam ko kung ano nangyari kay Rochelle. It's the same case as her friend. And a few other women also went missing this past few years. Seryosong sagot ng binata na agad nakapagpataas ng balahibo niya. Paano mo nasabi? May kinalaman ka ba tungkol sa nangyayari? May pag-aalinlangang tanong ng dalaga. Si Kuya nagsabi sa inyo, tama? He's clearly manipulating you para mapagtakpan ng totoo. Manipulating me? Enzo, hindi ko maintindihan. Seryosong tinignan siya ng binata bago muling nagsalita. Alam ko na nasira ko na ang tiwala mo, Sandra. Naglihim ako at nagsinungaling ako sa'yo. Kaya hindi kita masisisi kung mahihirapan ka na magtiwala sa akin. Pero ngayon, gusto kong hingin muli ang tiwala mo. Hindi si Kuya katulad na inaakala natin. He's dangerous. Dangerous? What do you mean he's dangerous? Malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa pagkawala ni Rochelle. Hindi makapaniwala si Sandra sa narinig. Ano naman ang motibo ni Kuya para gawin yun? Yan ang hindi ko pa alam. Hindi mo naman pala alam eh. Pero ba't pinagbibintangan mo na agad si Kuya? Just trust me on this, please. Hindi ko na alam, Enzo. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa'yo. Ang hirap-hirap mong paniwalaan kasi hindi mo naman sinasabi ng buo ang lahat. Dahil hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi ko alam. Naguguluhang wika ng binata. Ramdam ni Sandra na magulo pa rin ang isipan nito. Kung ganun, edi ako na lang bahalang tumuklas ng lahat. Matapang na saad niya. Bababa na sana siya nang bigla siyang hinawakan ni Enzo. No, hindi ako papayag. I want you to stay away from this mess, please. Nang mga sandaling yon, nais niya nang magpapigil at muling magtiwala dito. Ngunit mas nanaigang kagustuhan niyang siya mismo ang makaalam ng katotohanan. Nang bumalik siya sa kumpanya, palihim niyang tinungo ang opisina ni Elijah. Alam niya na wala ito sa mga oras na yon kaya minadali niyang halungkatin ang gamit ito. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Habang isa-isang binubuksan ng mga drawers, umaasa siya na makakakuha ng kahit isang clue na makakapagbigay liwanag sa lahat. Malapit na sana siyang mawalan ng pag-asa. Nang biglang makita niya isang cabinet na mahigpit na nakakandado. Bigla niyang naalala ang gabing naabutan niya sa opisina si Elijah. Natandaan niya na dito inilagay ng lalaki ang dokumentong hawak nito nung gabing yon. Sinubukan niyang gawin ang lahat upang buksan ngunit nabigo siya. Kaya naman ginawa niya ang tanging solusyong naisip niya, ang sirain ang cabinet. At doon, tumambad sa harapan niya ang iba't ibang klaseng papeles at mga larawan ng mga babae. What do you think you're doing, Sandra? Parang nanlamig ang buong katawan niya. Matapos marinig ang pamilyar na boses, dahan-dahan siyang humarap at nakita si Elijah. Nakasisindak ang titig nito sa kanya. Kuya Elijah, nanginginig niyang sambit bago mabitawan ng isang papel. Naglalaman ito ng kaso ng nawawalang babae. Ang parehong babae sa larawang nakita niya sa pitaka ng lalaki. Di ka dapat nakikialam ng business ng iba. Napalunok siya ng sariling laway. Ikaw ba may kagagawan kung ba't nawawala ang mga babaeng to? Kinakabahan niyang tanong. Di ka na dapat nakikialam sa mga bagay na to.
Napaatras ang dalaga mula sa kinatatayuan nang humakbang palapit sa kanya ang lalaki. Kuya, ikaw ba talaga? Kung ikaw, bakit? Ba't mo ito ginagawa? Sunod-sunod na tanong ng dalaga ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang sagot. Tumingin siya sa paligid, ngunit bigo siyang makahanap ng daan upang makatakbo. Kuya, alam ko hindi ikaw to. Hindi ka naman ganito klase ng tao ah. Sarkastiko namang tumawa ang lalaki. Di ka pa rin talaga natututo, Sandra. I told you so many times you would never fully know a person. Nang sandaling yon, puno na ng takot at kaba si Sandra. Hindi niya alam kung ano masamang bagay ang pwedeng gawin sa kanya ng lalaki. Lalo pa siyang kinabahan nang patuloy itong humakbang palapit sa kanya. Huwag kang magkakamali lumapit sa kanya, kuya. Napalingon silang dalawa sa nagsalita. Parang nabuhayan ng loob si Sandra nang makita ito. Si Enzo. Mabilis naman itong tumakbo papunta sa kanya at nakahinga siya ng maluwag matapos maramdaman ng mahigpit nitong yakap. Kuya, alam na namin ang lahat. At nasa labas na ang mga pulis para arestuhin ka. Please, wag na natin itong patagalin. Sumuko ka na. Wala naman silang nakitang anumang bahid ng takot kay Elijah. Malamig lamang sila nitong tinitigan bago sandaling yumuko na para bang may malalim na iniisip. I'm sick. Mahinang bulong nito, ngunit sapat upang marinig nila. I always knew. There was something wrong with me. Parang merong bumubulong sa isip ko na hindi ko maintindihan. I just knew when it gives me pleasure to control and manipulate people, especially women. Gulat na napatingin sa isa't isa si Sandra at Enzo. Kapwa hindi makapaniwala sa naging revelasyon ng lalaki. Kung may sakit ka, kuya, ba't di ka nagpatingin sa doktor? Biglang humalakak ang lalaki na para bang nasisiraan na ito ng bait. At ito na ipapaliwanag ko sa mga doktor na masaya akong nangunguha ng mga babae kinukulong at tinuturing na parang mga alaga ko. Sige nga, Enzo. Sa tingin mo, saan ako dadalhin nun? Saglit na tigilan si Enzo bago nagsalita. Umaaga pa lang humingi ka ng tulong dyan sa sakit mo. Hindi sana aabot sa ganito, kuya. Pero ngayon huli na ang lahat, makukulong ka na. Humingi ng tulong. Parehas nating alam kung gaano kahirap humingi ng tulong, Enzo. Bakit ikaw? Nagawa mo bang kontrolin ang sarili mo? Hindi, di ba? Because it gives you pleasure. It makes you forget your problems, the pressures, everything. Oh, kuya. Pero hindi to the extent na may masasaktan ka mga tao. But I already did. I hurt people. Pero maniwala kayo sa akin. I tried my best para pigilan ang sarili ko, but I can't. Hindi nila maintindihan kung tumatawa pa ba si Elijah o umiiyak. Samantala, lalo namang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena mula sa labas. Kuya, sumuko ka na. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Ani Sandra. Tumingin naman sa direksyon nila si Elijah. Sa ilang sandali, nakita nila ang pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit nagulat sila na mapalitan ng nagsusumamo nitong mukha ng isang maitim na ekspresyon. Ayoko makulong, Sandra. Wika nito bago mabilis siyang hinablot. Bago pa man nila maproseso ang nangyayari, nakapasok na rin sa silid ang mga pulis. Naabutan nilang hostage ni Elijah ang dalaga. Kuya, huwag mo siya idamay dito. Pagsusumamo naman ni Enzo. Hindi naman magawa makapagsalita pa ni Sandra. Wala na siyang ibang nararamdaman nang sandaling yun kundi takot. Lumayo kayo kung ayaw niyo masaktan si Sandra. Makailang ulit na pinakiusapan ng operatiba na sumuko na si Elijah ngunit hindi ito nagpatinag. Nang biglang isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napapikit na lamang si Sandra sa takot. At ilang saglit lamang naramdaman niya ang pagbitaw ng lalaki. Nang imulat ng dalaga ang mga mata, tumambad sa kanyang harapan na nakahandusay na si Elijah. Nakita niya ang dugo sa paligid at agad nagdilim ang kanyang paningin. Mabuti na lang, nasalo siya ni Enzo bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nang magising siya sa ospital, nakita niya ang kanyang mga magulang. Anak, mabuti naman at gising ka na. Naiiyak sa tuwang bungad ng kanyang ina. Mahigpit itong hinawakan ng kanyang kamay at bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Hindi na namin alam ng dad mo ang gagawin kung may nangyaring masama sa'yo. Napatingin naman siya sa direksyon ng ama at kitang-kita ang pag-aalala nito sa mga mata. Ayos ka lang ba, anak? May nararamdaman ka ba? Sandali lang, tatawag ako ng nurse. Dad, hindi na ho.
Ayos lang po ako. Wala naman po ako nararamdamang masama. Mabuti naman kung ganon. Hindi napigilan ni Sandra na maluha. Ngayon niya lang muling naramdaman ang yakap ng kanyang ina. O ba't ka umiiyak? Akala ko ba walang masakit sa'yo? Masaya lang po ako na kayo ang una ko nakita ngayon. Nang sandaling yon, pati ang kanyang mga magulang ay naluha na rin sa nangyayari. Siyempre naman anak. Anang kanyang ina bago hinawakan ang kanyang pisngi. Anak, gusto namin humingi ng tawad ng mami mo. We realize we've been too controlling for you. We're not considering your feelings. Pero anak, mahal na mahal ka namin. At hindi namin gusto na maramdaman mo yon. Alam ko po, Mom and Dad. Alam ko po na ginagawa niyo lang yun para sa akin. Kaya gusto ko rin po humingi ng tawad dahil madalas nabibigo ko kayo. No, anak. Kahit kailan, hindi mo kami binigo. Hindi man namin nasasabi yun at napapakita sa'yo noon. Pero proud na proud kami sa'yo, Sandra. Wika ng kanyang ina bago punasan ng mga luha niya. Mahal na mahal ka namin, anak. At magmula ngayon, you won't be needing to live in our expectations anymore. Dahil hindi naman namin kailangan ng perpektong anak. Ang tanging kailangan lang namin ay ikaw. Ngumiti si Sandra sa kanyang mga magulang at mahigpit silang niyakap ng kanyang ama. Mahal na mahal ko rin po kayo, Dad, Mom. Nang sandaling yon, labis ang kasiyahang bumalot sa puso ni Sandra at wala na siyang ibang mahihiling pa. Samantala na antala ang pagyayakapan ng mag-anak nang makarinig sila ng katok sa pintuan. Pwede po ba mga bala? Tumingin kay Sandra ang mga magulang niya. Naroon si Enzo. Alam ng dalaga na hinihintay ng mga ito ang kanyang pagsang-ayon kaya tumango na rin siya. Kung ganon, maiwan namin kayo. Pagkaalis ng mga ito, agad siyang bumaling kay Enzo. Nandito ka ba para kumustahin ako? Kasi ayos lang naman ako. Napahinto siya sa pagsasalita nang mahigpit siyang yakapin ng lalaki. Pinagalala mo ako ng sobra. Hindi ko alam na matatakotin ka pala sa dugo. Hinampas naman ni Sandra ang braso nito. Akala ko pa naman seryoso ka na eh. Seryoso nga ako. Ewan ko sa'yo. Umiiling na wika ng dalaga. Nagulat naman siya nang hawakan ni Enzo ang kamay at seryoso siyang tinitigan. I'm sorry, Sandra, for keeping things from you. Akala ko pinoprotektahan kita sa paraang yon, pero hindi pala. It's okay, naintindihan ko naman. Pero hindi lang yun, Sandra. Gusto ko rin magpaliwanag tungkol sa nakita mo ng gabing yon. That was the second time I've been there. Simula nung malaman ko ang tungkol kay Kuya, parang di na ako nawalan ng problema. Alam ko mali, but for a while, it makes me forget everything. Hindi ko alam kung may babalik pa ang tiwala mo sa akin. Pero maniwala ka, ako pa rin ang Enzo na kilala mo. Nakita ni Sandra ang sinseridad sa mga mata ng lalaki at marahan niyang hinawakan ang pisngi nito. You just did. You just earned my trust back, Enzo. Thank you for being honest with me now. Matamis namang ngumiti si Enzo sa kanya. Speaking of honesty, meron pa ako isang bagay na gusto ipagtapat sa'yo. I love you, Sandra. I love you more than just a best friend. Bago pa man maproseso ng dalaga ang lahat, bigla siyang hinalikan ni Enzo. Muli niyang naramdaman ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. At sa sandaling yon sigurado na siya sa kanyang nararamdaman. I love you too, Enzo. Not just as a friend. Matamis nang umiti sa kanya ang lalaki bago siya muli nitong siniil ng halik. Matapos na napakahabang araw na yon, unti-unti nang naayos at nabigyang linaw ang lahat. Natunto ng mga pulis ang lugar kung saan dinadala at kinukulong ni Elijah ang mga nawawalang babae, kasama na si Rochelle. Natuklasan din na sinuhulan ni Elijah ang hukom upang palabasin na binitawan ni Enzo ang kaso. Kaya naman nalinis na ang pangalan ni Enzo. Ngunit dahil napatunayang mentally unfit si Elijah, na-absuelto ito sa mga kaso at ipinasok sa isang mental institution. Samantala, naging mas malapit pa si Sandra sa kanyang mga magulang. Naramdaman niya ang suporta at pagtitiwala ng mga ito sa kanya. At sa wakas, naging opisyal na rin sila magkasintahan ni Enzo. Very obvious na ang saya-saya ni na tita at tito ah. Siyempre, botong-boto sa'yo, no? Sabagay, sino ba namang hindi boto na maging boyfriend ako ng anak nila? Alam mo, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago
Masyado ka pa rin hambog at gwapong-gwapo sa sarili mo, alam mo? Hindi na tuloy ni Sandra ang sasabihin ng hagkan siya ng lalaki. At hanggang ngayon sungit-sungit mo pa rin. Pero sabi ko nga, mas lalo kang gumaganda kapag nagsusungit. Nagpatuloy pa nga ang masayang tagpong yon. Habang tumatagal, lalong namayani ang kanilang pag-iibigan at tumatatag ang kanilang relasyon. Sa istorya ng pagmamahalan ni Sandra at Enzo, nasukat ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Nasubok din ang kanilang pagkakaibigan at ang marami pang aspeto sa kanilang buhay. Ngunit sa huli, gaano man kagulo ang sitwasyon, nagawa pa rin nilang muling magtiwala sa bawat isa. Ang tiwala ay isang mahalagang pundasyon ng kahit anumang klaseng relasyon. Sa magulang man, kaibigan, o espesyal na tao sa iyong buhay. Kaya naman, nararapat na atin tong pinapahalagahan at iniingatan. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lamang nasusukat sa salita, kundi sa tiwala na binubuo ng bawat isa. The end.